Umpisa ang eksena sa ospital, mataas ang tensyon, habang kinakausap ni Director Kim si Park Chang-soo tungkol sa nangyari kay Park Seong-do, nag-aalala si Director Kim at nais malaman kung ano talaga ang nangyari. Sa pagmumuni-muni, naiisip naman ni Park Chang-soo na may hindi tama sa sitwasyon, at napagtanto niya na ang sumalakay ay may mataas na kasanayan at walang awang sinaktan si Seong-do. Naniniwala siya na ang pag-atake ay hindi basta-basta lamang. Sinadya itong planuhin para maipit siya sa isang trap gamit si Seong-do. Nag-aalala si Director Kim sa epekto ng pangyayaring ito, lalo na sa pamamahala ng iba pang mga paaralan na kanilang hinahawakan. Ibinahagi ni Director Kim ang kanyang pag-aalala tungkol sa mga gangster na kumikilos na parang mga subkontraktor para sa kanilang paaralan. Natatakot siya sa maaaring mangyari kung kumalat ang balita tungkol sa insidente, at nag-aalala siya na baka iwanan ng mga subkontraktor na ito ang kanilang trabaho at manatili na lang sa paaralan na parang mga parasite. Ngunit kalmado lang si Park Chang-soo. Siniguro niya kay Director Kim na kailangan pa rin ng mga taong ito ang pahintulot mula sa Yongjun Group para gumawa ng anumang malaking hakbang. Naniniwala si Park Chang-soo na kung maalis lang nila si Ha-jin, ang taong problema sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, maibabalik nila ang lahat sa normal. Ipinahayag ni Director Kim ang kanyang malalim na pag-aalala tungkol sa datos na naipasa kay Ha-jin. Nag-aalala siya sa maaaring mangyari kung kumalat ang impormasyong ito, na maaaring magdulot ng malaking problema sa Yongjun Group. Ngunit, pinapanatag siya ni Park Chang-soo, na buong kumpiyansang sinasabing hindi makikialam ang mga taga-usig sa datong iyon, kaya walang dapat ipag-alala. Pinag-iisipan ni Park Chang-soo ang posibilidad na iniisip ni Ha-jin na nakuha na niya talaga ang Yongjun High School, subalit, sinasabing ito ay isang sitwasyong napaka-imposible. Sa pagdedesisyon ng radikal na hakbang, sinabi ni Park Chang-soo kay Director Kim na patayin si Ha-jin para malutas ang sitwasyon. Nagulat sa mungkahi, ngunit kinikilala ang bigat ng sitwasyon, tahimik na sumang-ayon si Director Kim at nangakong aasikasuhin ang bagay na ito. Subalit, biglang nagkaroon ng gulo sa labas ng silid ng ospital kung saan naririnig nila Park Chang-soo at Director Kim ang isang grupong biglang nagpahayag ng kanilang balak na pumasok at pinapatabi ang lahat. At hinamon sila ng bodyguard sa labas, tinatanong kung sino sila at sinubukang harangan ang kanilang daan. Subalit sa kabila ng pagsisikap ng mga bodyguard, nakapasok pa rin ang grupo sa silid. Diretsahan nilang hinarap si Park Chang-soo at sinabing siya ay inaaresto dahil sa pagkakasangkot sa organisadong krimen at pagiging espiya. At habang inaaresto siya, sumisigaw ito at sa hindi makapaniwala, hinihiling na pakawalan siya, tinututulan niya ang kanilang presensya sa kwarto ng kanyang anak sa ospital, binibigyang diin ang kawalang kaangkupan ng kanilang aksyon sa isang personal na lugar. Sinabi naman ng mga opisyal na nagsagawa na sila ng paghahanap at pagsamsam sa opisina ni Park Chang-soo at tinawag siyang komunistang bastardo at sinabing tapos na ang lahat. Nagulat at natahimik si Park Chang-soo sa mga pangyayari, walang masabi, habang ipinagpapatuloy ang pag-aresto sa kanya. Sa gitna ng nagaganap, ang opisyal ay nagpahayag ng kuryosidad sa kanilang team leader tungkol sa pinagmulan ng kanilang impormasyon. Tinanong niya kung saan nakuha ito ni Seong Ji-won ang detalyadong impormasyon, at nagpahiwatig na marahil mayroon silang magaling na impormante. Ngumiti lamang si Seong Ji-won bilang tugon, at nagpahiwatig na pag-amin, tama siya dahil sa pagkakaroon nito ng isang espiyang bastardo. At ang eksena ay lumipat sa isang game zone kung saan nagkita si team leader Seong Ji-won at Ha-jin. At sa pagkakataon na iton, naalala ni team leader Seong Ji-won ang unang pagkikita nila ni Ha-jin. At sa kanilang usapan, kasual na inamin ni Ha-jin na siya ay isang espiya, at sa parehong oras ay nag-udyok kay Seong Ji-won na tanungin kung naninigarilyo ba siya, at sa pagbanggit ni Ha-jin na sila ay nasa isang lugar na bawal manigarilyo, agad nagbuntong hininga si Seong Ji-won at agad na itinigil ang kanyang pagsigarilyo. Samantala, naging seryoso ang usapan nang hanapin ni Seong Ji-won ang kumpirmasyon ni Ha-jin, ngunit sa nakakatawang sandaling oras ay inakala ni Ha-jin na ang tanong ng team leader at tungkol sa lugar ng panigarilyo. Nabigo, agad naman nilinaw ni Seong Ji-won na hindi iyon ang kanyang tinutukoy. Pagkatapos, ibinunyag na din ni Ha-jin ang mas malalim na issue, ipinaliwanag niya na nakapasok na ang North Korea sa depensa ng South Korea. Binanggit niya kung paano ang mga espiya na unang nalantad sa kapitalismo sa South Korea, na tinatawag na Hell Joseon, dahil sa mga mahihirap na kondisyon, ay hindi nakayanan ang mga hamong kanilang kinaharap.
Ipinaliwanag ni Hajin kay Seong Ji-won ang mga taktika ng pagkaligtas ng mga espiyang North Korean sa South Korea. Inilarawan niya kung paano ang mga mahusay o kapaki-pakinabang bilang gangsters ay umunlad, samantalang ang iba ay itinulak sa pisikal na trabaho. Si Hajin ay pinili ng maaga para sa adaptasyon dahil sa kanyang mga kakayahan, na layuning makamit ang mataas na katayuan sa lipunan sa South Korea batay sa mga adaptasyong ito. Subalit, si Seong Ji-won sa tuwirang pag-uusap ay instinktibong kumuha ng sigarilyo sa kabila ng pinagbabawal ito. Agad naman siyang pinaalalahanan muli ni Hajin na sila ay nasa isang lugar na bawal manigarilyo. Subalit ipinahayag ni Seong Ji-won na handa siyang magbayad na lang ng anumang multa at may pagkainis na tinanong si Hajin kung ang kanyang panghuli na plano ay ang sumuko sa mga otoridad ng South Korea at mamuhay bilang isang South Korean. Sumagot si Hajin ng hindi at ibinunyag kay Seong Ji-won na bihag ang kanyang pamilya sa North Korea kung kaya't siya ay nasa delikadong sitwasyon. Hindi makapaniwala at frustrado, tinatanong ni Seong Ji-won ang ideya na baka dahil sa kadahilanang ito, akalain ni Hajin na palalampasin na lang nila ito ng ganun-ganun na lang. Ngunit, nilinaw ni Hajin na hindi siya humihingi ng kalayaan, kundi iminumungkahi na maging isang dobleng espiya bilang bahagi ng isang taktika sa negosasyon. Upang patunayan ang kanyang pangako at magbigay ng leverage para sa mga negosasyon, inabot ni Hajin kay Seong Ji-won ang isang USB na naglalaman ng mahalagang data tungkol sa Yongjun at sa mga transaksyon sa negosyo ni Park Chang-soo. Pagkatapos ay nagtanong si Hajin kay Seong Ji-won kung mayroon siyang 1,000 won, simbolikong humihingi ng maliit na kabayaran kapalit ng impormasyon na naglalarawan ng mga ruta ng kalakalan hindi lamang para sa Yongjun kundi para sa iba pang mga paaralan din. Ipinaliwanag ni Hajin na ang paggamit ng data na ito upang itarget si Park Chang-soo ay maaaring humantong sa mahahalagang tuklas tungkol sa Bukduklan o Namsan Clan, mga malalaking organisasyon ng krimen na sumikat noong dekada 90. Samantala, kinuwestiyon naman ni Seong Ji-won si Hajin tungkol sa data sa USB, ipinahiwatig na hindi ito ang orihinal na kopya at ipinahayag ang pag-aalinlangan sa kahalagahan nito dahil sa kawalan ng kapangyarihan ng mga taga-usig na galawin ang Yongjun High School dahil sa impluwensya ng Yongjun Group. Subalit, binanggit ni Hajin ang kanyang intensyong subukan pa ang isa pang pagnenegosasyon na nagpapahiwatig na may iba siyang plano para sa data. At habang naghahanda na si Hajin na umalis, pinigilan siya ni Seong Ji-won saglit upang ipakita ang larawan ng kapatid na babae ni Hajin na nasa mabuting kalagayan, at na nagpapahiwatig na ang kalagayan din ng kanyang kapatid ay nakadepende sa pagtupad ni Hajin sa kanilang kasunduan. Kinuha ni Hajin ang larawan, kinikilala ang banayad na banta sa kilos ni Seong Ji-won, at binanggit kung gaano kaganda ang paraang ito na ginawa sa kanya. At pabiro namang sinabi ni Seong Ji-won kay Hajin ang magaling na pagkahalata niya dito. Samantala, tiniyak naman ni Hajin kay Seong Ji-won na ipagpapatuloy niya ang pagdadala ng mga impormasyon tulad ng kanyang naipangako. At habang papalayo siya, sinabi ni Hajin na ang bayad para sa larawan, at ito ay saglit na naputol, kasabay ng paglitaw ng isa sa mga staff kaharap si Seong Ji-won dala ang isang teddy bear. At ang teddy bear na ito, ay ang napanalunan ni Hajin sa laro ng pagbaril kanina, at sumisimbolo sa presyong binanggit niya. At kapwa naman nagbahagi ng tahimik na sandali ang staff, at si Seong Ji-won habang nagtititigan. At ang eksena ay lumilipat sa isang setting sa paaralan kung saan makikitang nagmumuni-muni si Sae-byok tungkol sa naunang payo ni Hajin sa pakikipaglaban. Pinag-iisipan niya ang moralidad at personal na implikasyon ng paggamit ng agresibong mga taktika na nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang damdamin. Gayunpaman, biglang naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang bigla siyang hampasin sa ulo ng isang bully na babae na nangungutya at nagtatanong tungkol sa relasyon nila ni Hajin. Inakusahan siya ng grupo ng mga bully na nakikipaglandian kay Hajin, sinasabing hilig niya ang mga lalaki, at binanggit ang isang sinasabing pagkikita sa convenience store bilang patunay. Agad namang ipinagtanggol ni Sae-byok ang sarili, iginiit na kumakain lamang sila, na sinusubukang pabulaanan ang mga tsismis. Samantala, sa gitna ng konfrontasyong ito, nagkomento ang ibang mga estudyanteng nanonood mula sa malayo sa ingay, na naiinis at nag-iisip na iminungkahing ilipat ang pagtatalo sa labas. Gayunpaman, lalo pang inasar ng mga bully si Sae-byok sa pagsasabing dinala niya si Hajin sa incinerator para lang guluhin sila, na tinutukoy ang isang kamakailang insidente kung saan kahangahangang tinalo ni Hajin ang lahat,
at ipinahiwatig pa nila ang isang romantikong koneksyon na nangyari sa pagitan ni Sae-byeok at Ha-jin pagkatapos ng pangyayaring iyon at agad naman nagdulot ito ng pagkabigla at pagkabalisa kay Sae-byeok. Tinukoy din ng bully ang tungkol sa pagkakaospital ng kanyang ina, na nagpapahiwatig walang kasama si Sae-byeok sa bahay, kaya dinala ni Sae-byeok si Ha-jin sa kanilang bahay sa kaduda-dudang paraan. Subalit, hindi na nakapagpigil si Sae-byeok sa mga pang-iinsulto, at biglang sinuntok niya ito, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. At habang nakahandusay at walang malay ang bully na si Minyeong, agad siyang nilapitan at tinulungan ng kanyang mga kaibigan na halatang nag-aalala habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya sa pagtatangkang gisingin siya. Samantala, natauhan si Sae-byeok sa bigat ng kanyang nagawa at nauutal na humingi ng paumanhin na labis na nabigla sa sariling reaksyon. At habang tinutulungan ng kaibigan ng bully si Minyeong na makaalis, nagbabala ito kay Sae-byeok na mag-ingat sa pagganti nito sa kanya. Samantala, namangha naman ang mga kapwa mag-aaral sa nangyaring pagbabago. Pinag-uusapan ang di inaasahang pagpapakita ng lakas ni Sae-byeok na nagbago sa dinamika at persepsyon ng kanyang mga kaklase. Samantala si Sae-byeok, na labis pa ring nagulat sa kanyang reaksyon sa bully, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Samantala, habang siya'y tulala, padaan naman si Ha-jin at medyo walang pakialam na hiniling sa kanya na bigyan siya ng madadaanan. Muling nagulat, agad umatras si Sae-byeok para bigyang daan si Ha-jin. Pagkatapos, habang sila ay nakaupo ng magkasama sa isang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, sinamantala ni Sae-byeok ang mapayapang sandali upang pasalamatan si Ha-jin na may ngiti. Subalit si Ha-jin, na naguguluhan at nag-iisip, tahimik lamang na pinagmamasdan siya, hindi sigurado sa konteksto ng kanyang pasasalamat, na nagdulot ng isang tahimik at malalim na sandali sa pagitan nila. At ang eksena ay lumipat kay Ra Hongju, na naghihintay ng reply mula kay Seong-jiwan tungkol sa isang pagkain na kanyang minumungkahi, at sa halip na isang detalyadong tugon, nakatanggap lamang siya ng maikling mensahe na nagpapabatid na abala ito sa oras na iyon, at iniwan nito si Ra Hongju na nakadama ng pagkabigo at nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang pagtugon ni Seong-jiwan sa kanya. Samantala at nang dumating na si Ra Hongju sa kanyang destinasyon sa kanyang bahay, at habang nagtatanggal siya ng kanyang sapatos, bago pumasok, sinalubong siya ng isang babae na tinawag siyang ate. At ang babaeng ito ay ipinakilala bilang si Ra Hongmi, ang ikatlong anak na babae ng Yongjun Group. Agad na napunta ang usapan sa mga kamakailang pagbabago sa paaralan kung saan konektado si Ra Hongmi. Binanggit ni Ra Hongju na narinig niya ang tungkol sa pagbabago sa mga tagapangalaga at mga chismis na may problema si CEO Park Chang-soo. Nagtaka kung paano niya ito nalaman, at kinumpirma din naman agad ni Ra Hongmi ang mga chismis na ito. Ibinahagi niyang kakatapos lang niyang kumain kasama si CEO Lee ng Yongjun High School ng araw ding iyon, kaya sigurado siya dito. Ibinunyag naman ni Ra Hongju na siya ay nagtatrabaho sa National Intelligence Service, na nagpapaliwanag kung bakit niya alam ang ganitong impormasyon na ikinabilib ni Ra Hongmi. At akala pa ni Ra Hongmi ay libangan lang ang trabaho ni Ra Hongju, ngunit sinabi ni Ra Hongju na seryoso siya sa kanyang tungkulin. Tinanong niya kung ang mga responsibilidad na hawak ni Park Chang-soo ay ipapasa ba talaga kay Ha-jin. Sumagot si Ra Hongmi na hindi siya sigurado, at binanggit na parang ayaw ni CEO Lee kay Ha-jin. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa paaralan. Isang hindi kilalang tao ang naglakad patungo sa silid-aralan kung saan naroon si Ha-jin. Dinaanan ng taong ito ang karaniwang protokol sa pamamagitan ng direktang paglapit sa propesor. Sinabing aalis din siya pagkatapos niyang tapusin ang kanyang gawain. Ang aksyon na ito ay ikinagulat ng propesor, na nanatiling tahimik at hindi kumilos habang diretsong nilapitan naman nito si Ha-jin sa harap ng buong klase. Samantala, si Ha-jin, habang sinusubukan niyang unawain ang pangyayari, ang hindi kilalang tao na nakatayo sa harapan niya, na may kumpiyansang hawak ang isang sigarilyo at nakangisi, ay kinilala si Ha-jin bilang bagong alipin. At ang taong ito ay kinilala bilang Kang Jeongmin, isang kaanib ng Bukdu Group at ang ikatlong anak ng Jangsan Clan. Simula ang eksena sa hindi kilalang lugar, kung saan nandoon si Chairman Lee na nakikipag-usap ng malalim kay Mr. Jeongmin, hawak ang larawan ni Ha-jin. Nakikiusap si Chairman Lee kay Jeongmin na asikasuhin si Ha-jin. Ipinaliwanag niya na ang pag-iwan ng ganitong gawain mula kay Park Chang-soo sa isang depektor na wala man lang na kahit anong impluwensya ay problema. Binigyang diin ni Chairman Lee na hindi rin gusto ng presidente at ni Hong Miyang na parehong nasa iisang paaralan kay Ha-jin
ang anumang padalus-dalos na aksyon. Si Jong-min, na tila ayaw masangkot sa komplikadong mga plano, ay pinasimple at sinigurado ang kanyang kailangang gawain kundi sa pisikal na pagharap lamang kay Ha-jin. At si Chairman Lee, na nauunawaan ang ugali ni Jong-min, ay sumang-ayon sa diretsahang paraang ito. Pagkatapos, biglang dumating si Ra Hong-mi nang hindi inaasahan sa pagpupulong, na ikinagulat ni Chairman Lee. Kasual na tinanong ni Ra Hong-mi kung siya ba ay late na, kung saan ngumiti si Jong-min at tiniyak sa kanya na hindi siya late at nagpahayag ng pagngiti sa kanyang pagdating. Naamoy ang usok ng sigarilyo, diretsahang tinanong ni Ra Hong-mi si Kang Jong-min kung siya ba ang nanigarilyo, na malinaw na naiirita sa amoy nito. Agad na ikinaila ni Jong-min ito at ibinaling na si Chairman Lee ang nanigarilyo. Samantala si Chairman Lee, sa pagsisikap na panatilihin ang kaayusan, ay agad naman humingi ng paumanhin kay Ra Hong-mi, kinikilala ang kanyang pagkadismaya. At sa isang mapaglaro, ngunit tukoy na palitan, sinabi ni Ra Hong-mi kay Jong-min na ihinto na ang pagturo nito kay Chairman Lee. Pagkatapos, napansin ang isang hindi pangkaraniwang bagay, tinanong ni Ra Hong-mi si Chairman Lee kung bakit siya nakaluhod, na nagmumungkahing may mali. Agad namang nakakatawang sumagot si Chairman Lee na komportable lang siya sa ganitong posisyon. At habang paupo, napansin ni Ra Hong-mi ang larawan ni Ha-jin at nagkomento sa kanyang hitsura, sinasabing gwapo ito, na ikinainis naman agad ni Jong-min. Na-curious si Ra Hong-mi, tinanong niya si Jong-min kung siya ba ang mag-asikaso kay Ha-jin. Medyo nag-atubili si Jong-min, ngunit kinumpirma niya ito sa isang simpleng pagtango. Tinanong din ni Ra Hong-mi si Jong-min kung bakit nasasangkot ang kanyang pamilya sa ganitong mga bagay, na nagpapahiwatig na hindi pangkaraniwan ang uri ng gawain ito para sa kanila. Ngumiti si Jong-min at sinabi na siya mismo ay naging curious lamang din, na nagpapahiwatig ng mas malalim na personal na interes sa sitwasyon. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan hinarap na ni Jong-min si Ha-jin. Walang ano-ano biglang itinapon ni Jong-min ang kanyang sigarilyo patungo kay Ha-jin, at agad sinundan ng suntok, ngunit madali itong naharang ni Ha-jin, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Mabilis na lumala ang sitwasyon nang sipain ni Ha-jin ang mesa papunta kay Jong-min, na sa kabilang banda ay madali rin niyang nasalo, na lalo pang nagpakita ng intensidad ng kanilang sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, ang propesor, na halatang takot ngunit determinadong ibalik ang kaayusan, ay sumubok na makialam, tinatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Si Jong-min, na may ngiti ng pagwawalang bahala, ay nagsabing sila ay nag-uusap lamang tulad ng ginagawa ng mga tunay na lalaki, at itinapon ang mesa sa gilid, na nagdulot ng pagkagulat sa iba pang mga estudyante, at lalong nagpalala sa tensyon. Pagkatapos, pinaliwanag ni Jong-min kay Ha-jin, habang nakangiti pa rin, na wala siyang personal na sama ng loob laban sa kanya, ngunit inihalin tulad niya ang kanilang sitwasyon sa bato na naipit sa sulok na sasalubungin ng pait ng mason, na nagpapahiwatig na hindi maiiwasan ang tunggalian. Malihim niyang binanggit na ang kanyang mga aksyon ay batay sa isang kahilingan na kanyang natanggap lamang sa isang taong hindi siya gusto. At agad umatake muli si Jong-min, na madiskarte namang patuloy na iniiwasan ni Ha-jin, na nagpapakita ng kanyang liksi. Samantala sa gitna ng gulong ito, sinubukan ng propesor na makialam at pigilan ang laban, ngunit isa sa mga suntok ni Jong-min na naiwasan ni Ha-jin ay halos tumama sa kanya. Napagtanto ang panganib, itinigil ng propesor ang kanyang pagtatangka na makialam at lumuhod na lamang. At habang nagaganap ang laban, nagawang sipain ni Jong-min si Ha-jin na nagpaurong dito. Sinubukan ni Ha-jin na pahupain ang sitwasyon, sinabihan si Jong-min na tigilan na ito dahil oras ng klase. Subalit, ngumiti lamang si Jong-min at sinabing karaniwan siyang hindi nag-aaral, at muling sumugod kay Ha-jin para ipagpatuloy ang pag-atake. Samantala lipat ang eksena, kung saan si Ra Hong-ju ay tumalon sa swimming pool habang abala ang isang lalaki, na si team leader Seong Ji-wan, sa kanyang laptop sa tabi ng pool. Matapos lumangoy, lumapit si Ra Hong-ju kay Seong Ji-wan, na pabirong nagtatanong kung bakit hindi siya lumulusong sa tubig, lalo na at siya ang nagbayad para sa renta ng pool. At sa pagtingin, napansin ni Ra Hong-ju ang nilalaman sa laptop ni Seong Ji-wan, at nagtanong kung ang data ay may kaugnayan sa Namsan clan na kaanib ni Park Chang-soo at kung balak ni Seong Ji-wan na ipasa ang impormasyong ito kay Ha-jin. Binaliwala ni Seong Ji-wan ang kahalagahan ng data, inilalarawan ito bilang simpleng pagbibigay ng kaunting suporta lamang sa isang taong palaging nagbibigay ng magagandang resulta sa kanila.
Pagkatapos, ipinahayag ni Ra Hongju ang kanyang pagkalito tungkol sa mga ginagawa ni Ha-jin. Tinatanong kung ano ang mga pangunahing layunin nito, lalo na't kasangkot siya sa iba't ibang sitwasyon. Sa biglang tingin, napansin si Seong Ji-won ang likuran ni Ra Hongju, ngunit agad din itong lumingon sa kanyang laptop at bumalik sa usapan, nang pahiwatig na binanggit ang ambisyon ni Ha-jin na sakupin ang eskwelahan at ang nakapaligid na lugar na nagpapahiwatig na may mas malaki at mas estratehikong mga plano si Ha-jin. Kinikilala ni Ra Hongju na nauunawaan niya na naghahanap si Ha-jin ng tulong mula kay Seong Ji-won para iligtas ang kanyang kapatid na babae. Ngunit kinukwestiyon niya ang kahalagahan ng pagkontrol sa eskwelahan at sa lugar, na binibigyang diin na hindi ito may kaugnayan sa kanila. Ipinaliwanag ni Seong Ji-won ang kanyang mga estratehikong intensyon, na nagsasabing ang layunin ay sakupin ang lugar at alay ito sa mga espiya. Ikinagulat ito ni Ra Hongju. Dagdag pa niya, kung ang lugar na kontrolado ni Park Chang-soo ay maaari ring maging lugar para sa buktuklan, ito ay magpapadali sa pagkuha ng higit pang impormasyon. At upang maisakatuparan ito, kinakailangan ni Ha-jin na kumbinsihin si Kang Jeong-min na sumang-ayon sa kanyang agenda. Balik sa paaralan, at habang nagaganap ang sagupaan sa pagitan ni Ha-jin at Jeong-min, mahusay na iniwasan ni Ha-jin ang sunod-sunod na pag-atak mula kay Jeong-min. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Ha-jin na walang pag-asang tapusin ang labanan ng tahimik. Kinikilala niya na si Jeong-min ay isang taong kailangan niyang makaharap minsan lamang, ngunit umaasa pa rin siyang malutas ang hidwaan ng maingat kung maaari. Samantala sa labas ng silid-aralan, pinagmamasdan ni Ra Hongmi ang lumalalang sitwasyon. Ipinapahayag ng kanyang mga iniisip ang kanyang pagkabigla at pagkadismaya habang nakikilala niya ang walang ingat na pag-ugali ni Jeong-min. Nagtataka siya sa kinaroroonan ni Jeong-min matapos itong dumating sa paaralan at ngayon ay nababahala siya sa gulong kanyang idinudulot. Pinag-iisipan ni Ra Hongmi kung dapat ba siyang makialam at pinagninilayan kung paano niya ayusin ang mga kasunod na pangyayari, at sa kabila ng kaguluhan, inamin niya sa kanyang sarili na mas mahusay ang ipinapakita ni Ha-jin kaysa sa kanyang inaasahan. Subalit pinagninilayan niya ang pagpapalaki kay Jeong-min. Sa kabila ng kanyang mukhang maton, kinikilala niya na siya ay pinalaki na may espesyalisadong edukasyon sa kanyang pamilya. Tinatawag siyang halimaw dahil sa kanyang pambihirang kakayahan at walang awang ugali. At habang tumitindi ang labanan, mahusay na naiwasan ni Ha-jin ang isang suntok mula kay Jeong-min at gumanti ng suntok sa tamang tiyempo na nagpabagsak sa sahig at nagtulak sa kanya palabas ng silid-aralan, kung saan nakatayo rin si Ra Hongmi. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Seong Ji-won, na pinag-iisipan ang mas malawak na implikasyon ng paghuli kay Kang Jeong-min. Kinikilala niya na habang mahirap hulihin si Jeong-min, mas malalaking suliranin ang susunod. Hinuhulaan niya ang marahas na pag-aalsa habang nag-aagawan ang iba't ibang grupo, kasama na ang mga gang at ang Namsan Clan, na isang organisasyong tinalikuran na dating kaanib kay Park Chang-soo para sa kontrol sa teritoryo ni Park Chang-soo. Inaasahan ni Seong Ji-won ang isang madugong labanan sa lugar na iyon. Lipat ang eksena, habang nakipagtitigan si Ha-jin kay Ra Hongmi, agad siyang lumapit sa kanyang guro at humingi ng paumanhin sa nangyaring gulo. Ang guro, na nagulat pa rin sa hindi inaasahang karahasan at antas ng kaguluhan, ay nautal sa kanyang sagot, ngunit sa huli ay nagawang sabihin kay Ha-jin na bumalik na sa kanyang upuan, sinisikap na maibalik ang kaayusan sa silid-aralan. Subalit, ang sandaling katahimikan ay biglang naputol nang muling bumangon si Jeong-min, na hindi nagpapatinag sa kanyang pagkakabagsak at tila nagkaroon ng bagong sigla mula sa laban. Habang pinapawi ang epekto ng suntok ni Ha-jin, idineklara ni Jeong-min na may halo ng sakit na matagal na mula nang siya ay magkaroon ng ganitong kasiyahan. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.